It's about me and us. It's about family and our health. It's about building dreams in a place that lives like nowhere else. Magandang morning! Good morning, Mrs. Good morning, Mommy. Good morning ka, Ma'am. Hello po. Welcome sa ating program. Magandang umaga, Mommy. Usapang pangkabuhayan tayo ngayon because it's a Friday. Ako po si Mami Rachel De La Rosa at welcome po sa ating Ma'am Tahanan. Ngayon pong Biyernes na to, magluluto tayo ng, nako, sasabihin nyo na naman sa akin, paborito ko na naman. Pero tama po kayo, paborito ko talaga ito ka, Ma'am. O, bata pa lang ako, lagi na akong kumakain ito. Kasama to, may nagbebenta sa amin. Oo, dalawang klase, yung isa kasaba, yung isa ube. Lagi akong doon sa kasaba ka, Ma'am. Ang tawag namin doon buding. O, di ba? So, tingnan natin, paano magluto ng kasaba cake? Sobrang bilis lang pala. Imagine, ilang taon na ako ngayon, tapos ngayon ko lang matututunan gawin. At sana po ay magawa natin to. Kaya po, halika na ka, Ma'am, magluto tayo ng kasaba cake. Kasama po si Ma'am Bea Lupog ng Quirino State University, Cabarukis Campus. At ganun din pag-usapan natin, bakit dapat nating isama sa ating pong diet ang mga root crops kagaya ng kasaba? Di ba? Napaka-healthy, napakaganda sa ating kalusugan. Yan ang ating pong kwentuhan dito sa Magandang Umaga, Mommy. Hindi nagbabago at di nagmamaliw ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaniyang pagmamahal hindi nagwawakas, kay Kristo tayo ay ligtas. Hindi nagbabago at di nagmamaliw ang pag-ibig ni Jesus kailanman. Kaligtasang dulot kanyang ipapabatid sa lahat ng mananalig. Ipagkatiwala ang buhay sa Kanya, mga pasaning mo't problema, at iyong madarama Kaniyang katapatan, pag-ibig at kapayapaan. Ang pangako niya ay di ka iiwan, maging sa dulo ng katapusan. Ang ninanais niya ay makapiling ka sa langit, siya'y makasama. Kaniyang katapatan ay tunay at wagas, kahapon, ngayon man at bukas. Marami
kapayapaan. Magandang morning uli sa iyo ka, ma'am. Hello po. I'm happy and I'm glad to welcome you back sa ating pong program. Ito po muli ang Ma'am Tahanan. O di ba? Sasabihin ko pala Ma'am Kusina kasi every Friday po nagluluto tayo dito at nag-o-offer din tayo no ng iba't ibang mga pangkabuhayan na ideas. O di ba hindi na lang tayo sa pagluluto kundi meron na rin tayo ng pagtatanim and we are excited kung ano pa ang mga pangkabuhayan videos na i-feature natin dito in partnership po with Quirino State University at sa kanilang iba't ibang mga campuses. At kagaya nga po ng sinabi ko kanina, ang guest po natin ngayon ay manggagaling sa Cabarugis Campus ng Quirino State University. So we are really thankful. Ako personally, I'm very thankful na meron po tayong ganitong klaseng programa para sa iyo ka, ma'am. Oo, kahit ikaw ay estudyante, yung anak mo, 'di ba, yung asawa mo, or kahit sino po na nakikinig right now, alam mo ba na pwede mo itong subukan? Oo, kaya habang tayo ay may lakas, habang tayo ay may mata, may kamay, may alam mo yun, may talino na binigay sa atin si God, 'di ba? Let's make use of that. Gamitin po natin 'yan upang tayo ay alam mo yun, provide for the family. Oo, 'di ba? Ang kailangan lang talaga natin dito ka ma'am ay una, idea. So meron na tayong idea, meron na tayong pangkabuhayan ideas. Pangalawa ay sipag at tiyaga. Ayan. And syempre yung ating pong pangsimula na kapital. Maganda dito ka ma'am, sa ating pong iluluto ngayon na cassava cake, hindi mo kailangan ng sobrang malaking capital. Kasi 'di ba, ang cassava po ay napakamura lang. I think dito sa Kawayan wala pang ₱40 yan per kilo. I think naalala ko noon may time na ₱25 lang siya per kilo. 'Di ba? Gano'n lang siya kamura. At ang maganda dito sa cassava or kamoteng kahoy, 'yan. Hindi siya una, affordable, pangalawa, all year round. Tama ba ako, all year round meron, 'di ba? Tapos, oo, all year round 'to kasi meron akong binibilihan ng cassava cake, lagi siyang meron. Suki niya ako dun. And sabi ko, subukan ko nga rin. Hindi ko naman siya kukumpetensyahin. I just would like to try it. Oh, 'di ba? Kasi nga favorite ko. And malay mo, 'di ba? Hindi naman parehas yung aming pong customers. Oh, 'di ba? So magiging source din ng income. So, eto po ka ma'am ha, ngayon po sa umagang ito, atin pong i-welcome ang ating pong video producer sa araw na 'to. Siya po ay instructor sa Bachelor of Science, Hospitality and Management ng Quirino State University, Cabarugis Campus. Welcome po natin si Ma'am Bea Lupo. Kung ready na kayo, panoorin natin ang video sa pagluto or paggawa ng cassava cake. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Bea Lupog from Quirino State University, Cabarugis Campus. Ako po ay naritong muli upang magbigay kaalaman sa isang recipe na napakasimpleng gawin at pwedeng-pwede pong pagkakitaan. Ito po ay cassava cake. Para po sa ating mga ingredients sa paggawa ng cassava cake, kailangan po natin ng 600 grams or 3 cups of grated cassava, 1/4 cup water, 1/2 grated cheese, 2 pieces eggs,
1 can condensed milk, 1 cup coconut milk, and kailangan din po natin ng 2 tablespoon of melted butter. Para naman po sa ating toppings, kailangan po natin ng 1/2 cup of coconut milk, 1/4 cup of softened butter, 1/2 cup condensed milk, and 1/2 cup of grated cheese. Para naman po sa paraan ng paggawa ng cassava cake, kailangan lamang po nating paghaluin ang ating first set of ingredients sa isang mixing bowl. Unahin po nating ilagay ang grated cassava. Ang ating pong gamit na grated cassava ay hindi po natin ito piniga upang maiwasan po natin ang pagka-dry ng product. Then, isunod po natin ang water, or kung gusto nyo pong mas maging malinamnam ang inyong product, pwede po kayong gumamit ng coconut water. After that po, pwede na po nating isunod ang mga ibang ingredients katulad ng 2 pieces eggs, 1 can condensed milk, 1 cup coconut milk, and 2 tablespoon of melted butter. At kung napapansin nyo po, wala po tayong dinagdag na sugar dahil yung tamis po ay manggagaling na po dito mismo sa ating nilagay na condensed milk. At habang ginagawa po natin ito, pwede na po tayong mag-preheat ng ating oven para po ma-reach natin ang ating desired na temperature na 300 to 350 degrees Fahrenheit. Pagkalagay po natin lahat ng ating ingredients sa mixing bowl, pwede na po natin itong haluin, and make sure lamang po na ma-incorporate lahat ng mga ingredients na ating nilagay. After po nating haluin ang ating first set of ingredients, pwede na po natin itong ilagay sa ating napiling lalagyanan. So, ang gamit ko po dito ay rectangular baking dish, or pwede rin pong gumamit ng aluminum baking pan. Make sure lamang po na pantay ang ating pagkakalagay ng ating cassava. And meron din po ako ditong foil. So, ang gamit po ng aluminum foil ay para po maiwasan po natin ang pagka-dry ng ating ingredients. So, tatakpan lamang po natin ito, and pwede na po natin itong isalang for only 40 to 45 minutes. Habang hinihintay po natin na maluto ang ating sinalang na cassava, pwede na po tayong gumawa ng ating toppings. So, ang kailangan lamang po natin dito ay 4 na ingredients, and sa paraan naman po ng paggawa ng toppings ay kailangan lamang po natin itong haluin ng mabuti hanggang sa mag-incorporate po lahat ng ating nilagay na ingredients, and pwede na po natin itong isalang into low fire lamang po hanggang sa mag-melt po or matunaw ang ating nilagay na grated cheese and butter. After 40 to 45 minutes po, pwede na po nating kunin ang ating sinalang na cassava, and pwede na po nating ilagay ang niluto nating toppings. So, make sure lamang po na evenly distributed po ang pagkakalagay natin, and pwede na po natin itong isalang ulit sa ating oven, so without using na po yung aluminum foil. Ito na po ang ating finished product na cassava cake. I-cool down lamang po natin ito ng ilang minuto, and pwede na po natin itong hatiin and ilagay sa isang food container.
Ayan, welcome back po sa Magandang Umaga Mami, Usapang Pangkabuhayan, and we are thankful we welcome ang ating pong trainer, video producer for the day sa ating pong Usapang Pangkabuhayan na nagluto ng isang masarap na cassava cake. Walang iba kundi si Miss Bea Lupog. Si Miss Bea Lupog po ay instructor sa Bachelor of Science, Hospitality and Management ng Quirino State University, Cabarugis Campus. So, ladies and mga mommies, i-welcome po natin si Miss Bea. Good morning, Miss Bea. Hello po. Magandang araw po sa ating lahat. Ayan, magandang umaga po, Ma'am Bea. Nakakatawa po ang inyong smiling face. Tuwang-tuwa ako sa inyo pong niluto today dahil kagaya nga po ng binabanggit ko kanina, ang cassava cake ay isa sa mga favorite ko dito sa Usapang Pangkabuhayan na nagawa po. Oo. And kung ready na po kayo, ang first question ko po, kasi di ba po, ang cassava ay isang napakaganda pong root crop. And Yes doon po po. sa, di ba, grated cassava po yung gagamitin natin. So after pong hugasan at saka balatan, diretso na po itong i-grate. Tama po ba? Yes po. Okay. And then, hindi natin siya i-extract ang juice para lang po malinaw. Hindi po natin i-extract yung juice niya nung cassava. Di ba po? As is lang siya. And hindi na po na ipipigay yung kasabak para po hindi po natin or para po ma-achieve po natin yung moist. So, hindi po natin pipigain para moisture. Yeah, para Yes. may moisture yung ating pong cassava cake. Okay, sige, klaro po yan. Thank you po, ma'am. And then after that po, napakasimple lang, ma'am, ng proseso, ng paggawa pala. Ang kailangan lang ay meron kang oven. Opo. So, paano, ma'am? Kasi di ba, iba't iba po yung mga oven kasi. Iba-iba yung parang yung temperature niya, iba doon sa dekuryente, iba yung doon sa dekalan. So, kailangan talaga natin dito, meron tayong yung parang thermometer, yung pang-test doon sa init po sa loob ng ating pong oven. Paano po yung sa cooking time niya? Kasi 45 minutes po eh. Paano ko malalaman na almost luto na siya or baka undercook pa? Kasi 'di ba hindi po pwedeng buksan ng buksan yung pintuan ng oven. Ano po yung dapat kong gawin na test na, oh okay, pwede na itong aking cassava cake, luto na siya? Ayan, para po malaman natin na luto na po ang ating gumamit ng toothpick test po para po malaman natin kung luto na po yung ating cassava. Okay. So parang kagaya po ng iba nating mga cake, na pag nilagay ko yung toothpick at malinis na siya, wala nang dumikit doon sa toothpick, ibig sabihin luto na yung aking cassava cake. Tama po ba yun? Yes po, kung wala na po tayong nakikitang sumamas po sa toothpick is luto na po siya. Yay! Ayan. So, ready to enjoy. Actually, ma'am, sobrang linaw, sobrang maayos po, no? Sobrang madaling tandaan at sundan yung inyo pong ginawa na video, pati yung procedure, pati yung proseso. Ang tanong ko na lang po, kasi ako, ma'am, gusto ko na medyo toasted yung toppings ng ating cassava cake. Oo. Doon po kasi sa nakita ko sa ginawa niyo po, medyo konti lang yung side na may na medyo toasted. Ayoko naman ng burnt. Ang gusto ko lang po ay yung lang ng konti kasi 'di ba parang mas masarap yung nag-caramelize kasi. Ano po yung dapat na gawin or ano po yung masasuggest nyo na tip, especially for me, na first time kong gagawa nito. Actually, gustong-gusto ko lang bumili at kumain, pero hindi ko pa po 'to na-try. Pero looking po yung sa pagkakagawa nyo, gagawin ko 'to. Ano ba yung tatandaan ko po or ano yung dapat kong gawin para medyo toasted yung toppings po ng aking cassava cake? And para po maging toasted po yung toppings ng cassava cake po natin, ay nakadepende po sa atin kung ano po yung gusto natin na kalalabasan ng ating toppings. Kung gusto po nating mas ma-achieve po yung pagka-brown po sa taas, nakadepende din po sa atin. So, dapat po ba, ma'am, na medyo mas matagal ko pa siya na i-bake? Kasi di ba po, binake muna natin yung cassava cake.
and then niluto natin sa stovetop, sa kalan, yung ating pong toppings. After po nun, Yes saka po. natin siya ilalagay dun sa ibabaw. And then babalik natin siya sa oven. Ano po yun? Dapat ba mas matagal yung oras or dadagdagan ko yung temperature ng ating oven para medyo mas, anong tawag doon? Para mas malakas yung apoy, para mas medyo, kasi baka naman matutong or masunog. Paano po yun, ma'am? Ano pong gagawin? Ayan, sa pangalawang salang po natin ng cassava cake is it takes 5 to 10 minutes lamang po para ma-achieve po natin yung pagka-brown po ng ating toppings sa ibabaw. Kung paano ma'am kung gusto ko na medyo mas brown pa ng konti, medyo mas nag-caramelize pa yung aking pong toppings, okay lang ba na medyo dagdagan ko pa ng konti yung time? Or masusunog na siya? Para ang maximum na lang po is 10 minutes po. 10 minutes lang talaga. Okay, sige po. Thank you, ma'am. No problem po. Gagawin ko yan. Susundin ko yan. Oo. Okay. So, dito po, ma'am, sa ating pong cassava cake, nakakatuwa. Ang sarap niya. Papaano po kung ibebenta ko siya ng individual, hindi yung isang ganun na tray? Paano po ang gagawin kong pagluto sa kanya? Ano po yung masasuggest nyo sa akin? Pwede ba nalutuin ko siya doon sa parang mga foil? Yung parang foil cups or foil na 'di ba yung rectangular? Para hindi ko na siya Yes po. kailangan hati-hatiin, ready na siya for benta. Pwede rin pong gano'n? Yes po, madami na po tayong mga aluminum tray po na magkakaiba po yung sizes. Meron po yung mga maliliit and malalaki po na pwede po nating para po mas maging mabenta. Okay po. So yun ka ma'am ha, mag-e-experiment tayo. Wala pong effect ma'am yung kasi ang nabasa ko kasi at na-interview ko sa mga baker, meron daw kinalaman yung pinaglulutuan natin. Oo. So kasi 'di ba ma'am yung foil medyo mas manipis siya. So paano pag gano'n, iiksi ba yung cooking time natin pagka ang gagamitin ko yung mga foil na diretso na ko na siyang ibebenta? Or same lang po yung oras ng yung baking time niya? Pag gumamit po tayo ng aluminum tray po is hindi naman po iiksi yung time ng pagluluto po, yung cooking time. Unless po kung madami po tayong nilagay sa kasi mag-aagawan po sila ng yung init po. Oh, okay. So, ideally ma'am, dapat gaano kapuno yung ating oven? Kunyari ako, personal oven lang po yung sa akin. So, 2 layer lang po yun. So, dapat ba puno yun yung 2 layer na yun or isang salang lang dapat ako? Kasi parang, sayang naman, 45 minutes din siya. So, okay lang po yung ganong oras, ma'am. 45 minutes kahit na dalawang layer yung ilalagay ko doon sa aking personal oven. Okay lang po ba yung ganon? Yes po, 45 minutes po talaga. Okay. So, no problem pala. Ang sinasabi Opo. lang natin siguro dito ni ma'am no, na mag-aagawan yung init kung overcrowded naman. Oo. Yes So, anyway, tayo ka ma'am, beginner pa lang naman tayo, kagaya ko. So, we can start with a few. Tapos, hanggang sa practice ng practice, pag alam na natin, nakuha na natin yung perfect na lasa na gusto natin, pwedeng-pwede na nating ibenta. Okay. So, Ma'am Bea, maraming salamat po sa pag-share ng inyo pong expertise sa paggawa ng cassava cake. Any other tip po para po sa ating mga kamam bago po tayo magpaalam? Ayan, para naman po sa tips is ugaliin lang po lamang nating i-practice po yung hinahandle natin. Yeah, that's true. Very important po sa pagkain. 'Di ba? Safety, hygiene, and sanitation. First and foremost po 'yan dahil pagkain po yung ating pong inihahanda at ipine-prepare. Yan. So, Ma'am Bea Lupog, maraming salamat po sa pag-guest dito po sa atin sa Magandang Umaga Mami, Usapang Pangkabuhayan. We hope to see you again next time. Aabangan po namin ang inyong pong susunod na iluluto. Maraming salamat po sa pagpaunlak sa amin. Ingat po kayo and God bless po. Thank you po. Jesus, ikaw pala ang may pag-ibig na ibang-iba.
Dinami-dami ng naranasan na sa'yo pala ang kapayapaan. Jesus, oh Jesus. Jesus, ikaw lamang sa puso ko ngayon lang number one. Hindi mo ako iniiwanan, ikaw ang tunay na kaibigan. Jesus, oh Jesus. Jesus, para sa'yo ang lahat ng mga awitin ko. Mula sa lupa hanggang sa langit, tuloy-tuloy akong aawit. Jesus, oh Jesus. Ikaw pala, ikaw lamang para sa'yo, Jesus. Ikaw pala, ikaw lamang para sa'yo, Jesus. Oh, Jesus, ikaw lamang, ikaw pala para sa'yo. Nagsasahing papawid mula sa Santiago City, Isabela. Tampok ang iba't ibang wika at kultura. Nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang 1143 TZMR, your Missions Radio. Ang estasyong ito ay matatag na katuwang ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagdiriwang ng 50 taon ng matatag at tapat na pamamahayag. Welcome back po sa Magandang Umaga, Mami. Ako pa rin si Mami Rachel De La Rosa at maraming salamat kay Ma'am Bea Lupog. Oo, di ba? Sobrang effort ka, Ma'am, na talagang naghanap po siya ng isang area, no, na malinaw ang internet. Kaya naman po, di ba, we appreciate her at ina-appreciate po natin ang pamunuan ng Quirino State University. At ang director ng Extension Department, walang iba kundi si Director Fredesminda Dolohan. O, di ba nakakatuwa po ka, Ma'am, na pang ilang taon na natin to sa Ma'am na nandyan pa rin sila. Kaya po ka, Ma'am, alam mo ba kung naghahanap ka ng pangkabuhayan ideas, gusto mo ng dessert, gusto mo ng minatamis, gusto mo ng pang-ulam, gusto mo ng pang-breakfast, o ano pa ba, prutas, gulay, isda, karne. Naku ka, Ma'am, name it, nagawa na po natin yan dito sa Magandang Umaga, Mami. Para po mabalikan ninyo yung ating pong mga old videos, di ba, na mga na-produce na po na mga video, magpunta lamang po kayo sa YouTube channel ng 1143 DZMR. Yan, isearch po doon sa Magandang Umaga, Mami. Lalabas po yung ating po mga dating mga na-produce na mga videos. Di ba? Papanoorin, aaralin, gagawin na lang. Kung ano yung pinaka-the best, pinaka-swak sa'yo na pangkabuhayan video, please do try. Di ba ka, Ma'am? At syempre, excited po kaming malaman kung kumusta yung experience ninyo sa pagsubok ng ating pong mga pangkabuhayan videos. And ganun din, ngayon pong darating na, sabi natin, magka-countdown tayo sa ating pong anniversary.
Ilang days to go, ilang tulog na lang bago po ang ating meet and greet. Yay! Dito po sa Magandang Umaga Mami sa DZMR. Part po ng celebration ng 13th anniversary ng DZMR. Ang isang live na cooking show. O di ba? Magluluto po tayo ng siomai. Tuturuan tayo kung paano magnegosyo. 'Di ba? Kung paano gagawin nating pangkabuhayan ang siomai. Meron po tayong i-invite na isa pong guest natin. Siya po ay vendor. O, 'di ba? Talagang negosyo niya na ang siomai. Siya mismo yung gumawa. Mm. At eto pa, tuturuan niya din tayo kung paano nga gawin ang pagsusiomai. Aside from that, ang isa pang maganda po dyan ka, ma'am, no, na magiging parte ng ating pong program, mami-meet natin. Yan. Finally, makikita ko face to face. Makikita po natin face to face ang ating pong mga guests, ang mga video producers natin from Quirino State University na gumawa po ng ating mga pangkabuhayan videos. 'Di ba? Excited naman talaga akong ma-meet po kayo. At subukan yung mga ating pong mga pangkabuhayan videos na naluto na natin. Oo. At isa pang exciting, no, na gagawin po natin dyan ay magpapamigay tayo ng siomai business package. 'Di ba? Para meron kang pagsisimulan ka, ma'am. Meron kang lutuan, meron kang pangluto, 'di ba? Oo, meron kang steamer. So, yun yung ating pong ipapamigay. At isa pa, o puro tayo mga the best 'di ba? Oo, maganda talaga sa Magandang Umaga Mami sa DZMR. Kasi pagkatapos yan ka, ma'am, magla-lunch fellowship tayo. Sa lunch fellowship natin ay we encourage everybody to bring your own baon para sama-sama po tayong kakain ng ating pong pananghalian dito po sa DZMR, dito po sa ating pong estasyon. So, gusto po naming malaman kung ilan po kayong makakapunta. Baka, syempre, para hindi naman po kami magulat, di ba? Gusto namin na prepared tayo para alam natin kung saan kami magsa-set up, di ba? Oo, kasi kung dito sa loob ng studio, hindi tayo kasya. Pag madami tayo masyado, ay dyan po tayo sa labas, sa ating pong garage. Nako, oo, bibigyan natin ng isang magandang problema si Sir Ted sa ating pong mga iisipin niya. Kung saan po tayo, 'di ba? Sa ating pong anniversary special ng DZMR at ngayon nga po ay meet and greet dito po sa Magandang Umaga Mami kasama ang ating mga video producers at ang ating pong mga tagapakinig. O, 'di ba? Excited po kami na makasama kayo sa ating pong pananghalian. Kaya we hope to see you here. Yan po uli ay sa April 26, 10 to 12 ng tanghali. Oh, di ba? Ayan ka, ma'am. So, ako, excited na naman ako kumain ng saging, ng kamote. Ganyan yung mga gusto kong ulam ka, ma'am. Ganyan yung mga gusto kong pagkain. Di ba? Oh, speaking of kamote, at saka itong ating pong mga root crops, baka ma'am, na ang mga root crops pala na to, 'di ba? Ang kamote, ang kamoteng kahoy, ang gabi ay napakaganda. Marami po itong benefits sa ating pong katawan at ayon po dito sa National Nutrition Council, 'di ba, website nila, bigay sila dito ng 5 rason kung bakit dapat nating idagdag sa ating pong diet, hindi lang kanin, 'di ba? Lalo na tayo dito sa Pilipinas, highly kanin talaga tayo, 'di ba? Pero alam mo ba ka, ma'am, na kamote pala, ang kamote, kamoteng kahoy at gabi, ito pala ay isa sa mga drought-resistant crops. Ano ibig sabihin ng drought-resistant? Ibig sabihin, kahit tag-init, nag-grow pa rin sila. 'Di ba? Low maintenance siya ka, ma'am. Sabi ko, wow, nakakatuwa naman ha. Kumbaga sa tao, napaka-enduring. 'Di ba? Napaka-enduring po ng kamoteng kahoy. Tapos masarap pa siya. Tapos affordable pa siya. Kaya try po natin to ka, ma'am. Kasi tingnan mo to ha. 'Di ba? Ang number 1 na kasama kasi to sa mga cancer
yung tinatawag natin na colorectal cancer kasi kulang sa fiber. O ano yung mga problema pa ng sa tiyan? 'Di ba, constipation. Pero pag marami kang fiber sa diet, marami tayong fiber. Saan natin makukuha ang fiber? Sa prutas, sa gulay, at saka sa root crops. Ang ginagawa po nito, ma'am ha, itong mga fibers na to, dietary fibers na to, ang tawag natin dyan ay cellulose, hemicellulose, feeling alam ko, lignins. Ang ginagawa daw po nila ay ina-attract na yung tubig, di ba? Dito po sa ating pong tiyan. So, nape-prevent yung constipation. At ito pa, ang isa pang maganda dyan, kung bakit ang pagkain ng fiber ay maganda para sa ating pong puso at saka sa may mga kolesterol. Kasi ang ginagawa niya ma'am, ang mga fiber ay tinatawag din na cholesterol binder. Anong ibig sabihin nito? Okay, ibig sabihin, itong mga bad cholesterol na to, ma'am, ay ibabind ng fiber tapos ilalabas ng ating katawan. So, bababa yung bad cholesterol level natin. Ganda, no? Tapos dahil dyan, dahil laging malinis, laging maayos yung ating pong bowel movement, yung ating pong pagdudumi, ang dietary fiber din po, no, ay nagpo-promote ng tinatawag natin na good, yung gut, GUT. Hindi ito yung lakas ng loob, di ba? Gutsy ka. Ito po yung tinatawag natin na yung sa tiyan natin. Oo. So, pag okay po yung ating pong intestine, yung ating pong tiyan, marami tayong good bacteria sa ating pong tiyan, ay magiging maayos din yung ating pong kalusugan. Di ba? Kasi sa totoo lang ma'am, yung mga good bacteria, hindi naman lahat ay bad bacteria. Meron pa tayong mga good bacteria na tumutulong para labanan ang mga bad bacteria ng ating pong katawan. Talaga, ang dami nating sinabi. Ang dami kong sinabi ma'am. Pero ang ibig lang sabihin yan ma'am, yung kamote at saka kamoteng kahoy ay very good po sa ating katawan. 'Di ba? So, kainin po natin siya. Actually, ako ma'am, naalala ko noon, yung kamoteng kahoy, nilalaga lang namin. Tapos kakainin na namin siya. Or gagataan namin yun. 'Di ba? Or pagkatapos namin ilaga, lalagyan namin siya nung fresh na, alam mo yung nyog, tapos asukal. The best. 'Di ba? Or, eto nga, gawin natin siyang cassava cake. 'Di ba? Ang galing, no? Ano pa? Ito pa, isa pang benefit ng pagkain ng kamoteng kahoy. Kamoteng kahoy, at saka gabi. Kasi nga, 'di ba, ang tawag natin sa kanila ay root crops. So, ibig sabihin, hindi ka lang kikita ma'am, kundi pinopromote pa natin ang good health. Dahil nga gumamit tayo ng kamoteng kahoy. Ang second benefit niya ma'am, ang kamoteng kahoy ay very good for those with diabetes. Kung diabetic ka at naghahanap ka ng pagkain na mababa yung glycemic index, hindi ko pa siya kayang maipaliwanag ng maayos ka ma'am. Pero ang ibig sabihin kasi, pagka tayo ay diabetic, or tayo kasi ang kailangan natin ay slow release ng sugar sa katawan natin. Para sustain yung ating energy. So, ang mga root crops na to, kasama ang kamoteng kahoy, dahil mataas yung kanyang fiber content, no, mas matagal itong ma-breakdown ng ating pong tiyan, ng ating pong katawan, kumpara sa white rice. So, ibig sabihin, dahil matagal siyang ma-breakdown, mas matagal yung pag-release ng sugar sa ating pong bloodstream. Controlled, hindi siya yung biglang, parang pag uminom ka ng soft drinks or ng chocolate, di ba biglang tataas yung blood sugar mo, gaganon siya agad. Pero pag laging ganon, taas tapos baba, ang problema niyan, malilito yung katawan natin, magkakaroon siya ng problema sa pag-control sa ating blood sugar. Kaya nagkakasikit po ng diabetes. Ganun yan. So, this is very good para sa atin, para stable yung glucose level natin for longer period. Di ba?
Siguro ka ma'am, pagka ikaw ay diabetes tapos magluluto ka ng cassava cake, wag na lang gumamit nung condensed milk or bawasan yung condensed milk. Oo, 'di ba? Marami naman po mga alternative diyan. So, ano pa? O, last na to ka ma'am bago tayo mag-break. Ang root crops, kamote, kamoteng kahoy, gabi, napakaganda po nila source ng potassium. Alam naman po natin na ang potassium ay very good yan sa ating puso. 'Di ba? Sa ating muscles. Kaya nga yung mga nag-exercise, mga nagja-jogging, nagba-basketball, 'di ba? Ano ang lagi nilang kasama sa diet? Saging. Alam mo yung protein shake nila na nilalagyan nila ng banana tapos peanut butter. Ganun. Oo. Kasi po, ang potassium po, ang ginagawa po niya, ay kinokontrol niya. Ang potassium po ay isang mineral na tumutulong para i-control yung hypertension. Oo, yung ating, anong tawag dito sa hypertension? Oo, yung ating blood pressure. Yung ganun. So, pag ikaw ay laging kumakain ng mga pagkain na mataas sa potassium at mababa sa sodium, pag sinabi natin sodium, asin, di ba? Magiging maganda po yung ating po cardiovascular health at yung ating pong mga muscles dahil sa potassium ka ma'am. Dagdagan mo pa ng saging, dagdagan mo pa ng gulay, napaka-perfect. Alam mo ka ma'am, kinukwento ko pa lang yan sa'yo, parang gusto ko nang kumain ng saging at saka ng mga gulay at saka prutas ngayon. Oo, gutom na ako eh. Gusto ko na magtanghalian ka. Oo, so ayan po ang ilan sa mga health benefits no na makukuha natin pagka isasama natin sa ating pong diet ang mga root crops kasama po ang kamoteng kahoy na siya namang main ingredient ng ating pong cassava cake. Pero wait lang because there's more. Marami pa po tayong health benefits na makukuha, no? At pagpapatuloy po natin yung ating pong kwentuhan. Mamaya po sa akin mo pagbabalik dito po sa Magandang Umaga, Ma'am. Carlo, patabi naman oh. Ano ang baon mo? Gulay, kanin at isda. Gusto mo? Ay, vegetables. Hindi ako makain yan. Sabi ni Mami, ito daw ang dapat kong kainin para di ako magkasakit at para lumusog ako. Heto ang baon ko. Mas masarap kaysa sa'yo. Bacon at hotdog. Ngam! Sarap! Sandali lang ha. Bibili lang ako ng soft drinks. Soft drinks? Bakit hindi na lang tubig? O kaya juice tulad ng sa akin. Oh, ayoko nga. Gusto ko soft drinks. Good morning, class! Morning, Ma'am. Oh, where is Alvin? Absent, Ma'am. May sakit po. Mga bata, kumain ng tamang pagkain para maging malusog. Dahil ang batang malusog ay malayo sa sakit. Isang paalalang hatid ng 1143 DZMR. Babalik po ang Magandang Umaga, Mami. Hi, ka-ma'am. Ako pa rin si Mami Rachel De La Rosa at ito po ang ating istasyon 1143 DZMR. Ito po ang Usapang Pangkabuhayan at kagaya nga po ng aking kwento kanina, nagluto tayo ng cassava cake. So maraming salamat kay Ma'am Bea. At alam naman natin na ang main ingredient ng cassava cake ay kamoteng kahoy or cassava. Ang cassava po ay napakamasustansya, kagaya ng kinukwento natin kanina, di ba? At ito po ay hindi lang dahil kunento ko galing sa akin, kundi meron po tayong source, no? Ang National Nutrition Council of the Philippines sa nnc.gov.ph. O, di ba ka, ma'am? Ang importante lamang po dito ay lutuin ng maayos ang kamoteng kahoy. Kahit anong klaseng proseso ng pagluto mo, gusto mo siyang gawing yung ilalaga mo lang, or gusto mo siyang gagataan, or gusto mo siyang gawing cassava chips, di ba? Yung mga ganun. Or di naman kaya ay cassava cake,
Ang importante po dito ay hugasan ng maayos. Kasi po, ang kamoteng kahoy na hilaw ay delikado dahil meron po yung cyanide content. So, dapat po sundin natin yung tamang proseso at pagluluto ng kasaba. Di ba? So, okay. Patuloy tayo sa ating pong kwentuhan sa mga health benefits ng kamoteng kahoy. Alam mo ba ka, ma'am, na ang kamoteng kahoy ay napakamasagana sa vitamin A, B, at C. Para ka lang nag-recite ng alphabet noon, ano? Di ba? Oo. So, ito pong kasaba, ito pong kamote, ito pong gabi, no? Alam mo ba ka, ma'am, na pag lagi mo itong isasama sa iyong diet ay pangpalakas to ng resistensya natin. Kasi nga, ito ay merong vitamina A, pa, at sa. Sana sasabihin ko. Pero it's vitamin A, B, and C. Alam naman po natin na ang vitamin C ay very good sa ating pong immune system. Lahat po yan ay tumutulong para maging maganda yung ating pong skin. 'Di ba? Vitamin A para sa ating mata, para sa ating skin. Pati po ang vitamin C, pati ang vitamin B, 'di ba? Good 'yan para po sa ating pong mga nerves. So, yan po ay kainin po natin, ma'am. Isama natin po sa ating pong diet. Ano pa? Vitamin B, iron, folic acid. Napaka-importante yan para tayo ay hindi magkaroon ng anemia. O diba, pag titignan natin ngayon, ang mga sakit ay low blood. Diba ka, ma'am? Madaling sipunin. Nako, uso na naman po ngayon. Dahil summer, maraming may sipon, maraming may ubo, trangkaso. So, hindi lang, idagdag natin sa good health, yan, practices. Yung pagkain ng prutas, gulay, tulog ng maayos, manage ng stress. Idagdag mong kumain ka, ma'am, nitong mga root crops na to. Kasi, hindi lang siya masustansya, kundi napakamura pa. Diba? Sobrang mura siya ka, ma'am. Sabi ko nga sa inyo kanina, I think, ang pinakamurang bili ko ng kamoteng kahoy, 25 pesos per kilo. Tapos kung meron ka pa dyang tanim dyan sa inyong lugar, o edi libre pa. Wow! Oo ka, ma'am. So, hindi ako mahihiyang kumain ng kamoteng kahoy kasi very good siya para sa akin. Pangkabuhayan pa. 'Di ba? And locally available. Hindi natin kailangang mag-import. 'Di ba? Meron bang ganun? May nag-i-import ba ng kamoteng kahoy? Wala, 'di ba? Kasi po, locally available siya. Sa palengke, sobrang daming nagbebenta po nito. Alam ko kung saang parte yung nagbebenta ng kamoteng kahoy. So, ayun ka, ma'am, sa dinami-dami na nabanggit natin na health benefits ng kamoteng kahoy, mamimili ka na lang dyan. Siyempre gusto natin lahat, diba? So, ano pa ang gusto natin? Meron na tayong pangkabuhayan, gaganda pa yung ating pong kalusugan kasi nga very good siya, highly nutritious. Ano pa? Maganda sa ating kalusugan. Ayun. Panalong-panalo na tayo dyan ka, ma'am. Maganda ang ating skin, ang ating kalusugan, kikita pa tayo, meron pa tayong sarili natin na pagkain, o 'di ba? Kasi lulutuin mo. Edi very good na yan ka, ma'am. Check na tayo. Ang kailangan na lang mong gawin ay subukan na ka, ma'am. So, kailan mo susubukan gumawa nitong cassava cake? Ngayong weekend. Very good po. So, bukas, pagpunta mo sa palengke ka, ma'am, hanap ka na. Oo. I think yung 3 cups na grated, 1 kilo na yan eh. More or less. So, kung 25 pesos lang siya per kilo, wala pang 50 pesos. Diba? So, parang kung susumahin natin lahat, hindi ka makakagastos ng 300 para doon sa natin kanina, sa recipe natin na cassava cake. Yan. So, happy cooking ka, ma'am. Diyan po nagtatapos yung ating kwentuhan ngayon. Maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa Magandang Umaga, Mami. Again, kita-kita po tayo sa April 26 dito sa DZMR station sa Sefton Village. At syempre pa, wait lang kasi meron pa po tayong verse. Abangan po yan sa aking pagbabalik dito sa
Ah. Pagkulay-bulay sa umagang kay sigla, ihahanda ko ang sarili ko sa pagbabasa ng Biblia. Yan. Again, maraming salamat po sa lahat po ng mga nakikinig ngayon sa Magandang Umaga Mami sa pamamagitan ng Facebook live stream ng 1143 DZMR Facebook page or yung mga nakaantapay, mga nanonood ngayon via the YouTube channel ng 1143 DZMR. Hello po sa inyo. Yan, maaari po ba namin kayong imbitahan na i-like o 'di ba, i-like or ipuso ang ating pong program ngayon at mag-like, mag-subscribe, i-follow ang 1143 DZMR para po wala kayong mamimiss na episode natin, 'di ba? At sa mga nakikinig po ngayon sa inyong radyo, hello po sa inyo. Maraming salamat sa patuloy na pagsama sa ating po dito sa DZMR. Para po sa ating verse sa araw na to, galing po sa Romans chapter 5 verses 3 to 4. Sabi dito, hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Alam niyo po ma'am, itong verse na to ay isa to sa mga favorite verses ko. Especially pag meron akong hinaharap na, alam mo yung mga problema sa buhay and all. At alam mo ma'am, kung i-relate natin siya sa pinag-usapan natin ngayon patungkol sa kamoting kahoy, di ba? Kung papaanong napakaganda, low maintenance, napakamasustansya. Kumbaga, sabi nga natin kanina, enduring root crop pala itong kamoting kahoy. 'Di ba? Marami tayong pwedeng matutunan sa kanya. Kaya niyang i-endure, kaya niyang i-withstand yung init, pero patuloy pa rin siya na lalago. Hindi mo nga siya kailangan laging lagyan ng fertilizer. Ni-research ko kung papaano yung pagtatanim nitong kamoting kahoy. O 'di ba nakakatuwa ka ma'am na hindi siya yung tipong kailangan lagi mong didiligan. Oo, hindi siya yung tipong kailangan mong lagi mong aalagaan, nandiyan lang siya 'pag itinanim mo, it will grow. Oh, 'di ba? So praise God dahil meron tayong ganyang klaseng matututunan. Na alam niyo sa buhay natin ma'am, 'di ba? Yung ating pong mga kinaharap na mga challenges sa buhay, yung mga sabi natin ay napakahirap ng buhay pero patuloy akong magtiyatiyaga. Dahil alam ko na si God na nakakakita sa akin na ibe-bless yung aking ginagawa. Kailangan ko lang sumunod, kailangan ko lang gawin kung ano yung kanyang kalooban sa aking buhay, di ba? Kailangan ko magsipag, kailangan ko maging mabuting tao, kailangan maging maayos ako sa aking pagnenegosyo or sa aking pong ginagawa, di ba? At sabi po ng verse na to, yung pagtsatsaga na yon, yung mga pagtitiis na yon, ang bunga niyan ay mabuting pagkatao at pag-asa. Kaya po ma'am, alam mo sa totoo lang, kung sasabihin natin ngayon na totoo gusto nating laging happy tayo, pero may mga pagkakataon na pag titingnan natin yung ating mga circumstances, ang hirap maging masaya. Ang hirap magkaroon ng pag-asa. Pero alam mo ba ma'am, the Bible says na in Christ there is hope. Kay Jesus merong pag-asa. Dahil si Jesus po ay pumunta dito sa lupa upang ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sobrang mahal ka, sobrang mahal tayo ng Diyos, 'di ba? At gusto niya magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan at buhay na kasiyasiya. Kaya magpatuloy ka lamang, lumapit ka kay God, o tanggapin mo si Jesus in your heart as your personal Lord and Savior at ma-experience mo yung sinasabi namin na buhay na walang hanggan at buhay na kasiyasiya in Jesus. Hindi natin sinasabi na, ay wala na akong problema. Lahat ng problema ko masosolve pag meron na si Jesus. Wala pong ganon. Pero ang sinasabi ni Jesus, ano man yung haharapin natin sa buhay, kasama niya tayo. Meron tayong kapayapaan, meron tayong help, tutulungan niya tayo at bibigyan niya tayo ng kapayapaan ng isip, bibigyan niya tayo ng wisdom para magawa po natin yung mga bagay na tama.
'Di ba? So, diyan po nagtatapos yung ating pagkwentuhan today. Maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa Magandang Umaga, Mami. Muli po, ako si Mami Rachel De La Rosa, nagsasabing anumang hamon ng buhay, kakayanin natin dahil tayo ay nanay at Diyos at Ina ang ating gabay. Bye! See you next week! Kasama ay kayang magsaya.